Pangarap ko makapagtrabaho sa abroad. Lahat naman tayo, ang mindset natin, makapagtrabaho tayo sa abroad. Yun yung magiging solusyon para matulungan natin ang ating pamilya. Ang dami ko naging experience doon sa Canada. Nag-janitor ako doon. Pag Saturday, Sunday, nag-housekeeping ako. Ang trabaho ko noon is 2 a.m. hanggang 7 a.m. Ngayon, yung mga bagay-bagay na mga pinagdaanan mo, from nag-waiter ako, nag-tricycle driver ako, nag-janitor ako, nagbenta ako ng kung ano, nag-talent ako. Pag nandyan ka sa posisyon na yan, sa pagkakataon na yan, para bang sinasabi mo na parang ang hirap-hirap ng buhay. Pag nagdadasal ka nga, bakit mo binigay sa akin ito, Panginoon? Bakit itong pinagdadaanan ko? Ba't hindi ako pinanganak na mayaman? Pero honestly, balang araw, kapag nakita mo na yung resulta ng lahat ng pinaghirapan mo, magpapasalamat ka. Kasi iba yung pakiramdam na meron kang pinanggalingan. Alam mo lahat. Hindi ka kayang lukoyin basta-basta ng mga makalola ako eh. Una sahod ko, binigay ko gid sa lola ko. Hindi ko siya naramdaman. Kasi syempre, babang ko niya yun. Kumaga, bata ka pa eh. Nung ito na, nagbibinataan na ako, gusto ko magpundar ng tricycle. Yung boundary niyan, everyday, matutugunan yung pang-araw-araw na pagkain namin. Kung may matitipid pa kami, meron na kami pambayad ng tubig sa kuryente. Kaya bumili ako isang tricycle, and then after that, nakaipon ulit ako isang tricycle ulit. Hanggang naging 3 yung tricycle ko. Okay yung kita ng tricycle ah. Ginawa ko, bumili ako ng jeep. Kasi lagi kong hinahanda yung sarili ko na. Dahil sa trabaho to, sa trabaho ng mga pinapasukan ko, dahil nga 6 months wala, tapos rarakit ka sa mga meron yun wala. Kumbaga hindi siya talaga regular. Hindi mo masasabi na itong trabaho to, mag-grow ako dito. Itong trabaho to, may pupuntahan ako dito. Kaya ang iniisip ko, yung solusyon kapag wala akong trabaho. Isa sa mga pangarap ko, nung medyo okay na yung kinikita ko, nakapagpatayo ka na ng bahay kahit paano. Yung fulfillment, hindi ako magiging ganun kasaya kung yung mga kapatid ko hindi okay. Ako maayos yung buhay ko, tapos sila okay lang. Pangarap ko, gusto ko sila matayuan ng kanya-kanyang bahay. Ayun, sa isa, pinapang ko talaga, tinayo ko ng bahay. Kahit wala silang trabaho. Sana, meron silang enough na pera sa bangko na every month meron silang nakukuha na para kahit paano may pantawid sila sa pagkain, tubig, kuryente. Yung nagpapasukan yung mga endorsement ko, kapag binibigyan nila ako ng mga franchise nila, ang ginagawa ko, binibigay ko sa mga kapatid ko. Hindi po pwedeng lahat binibigay ko sa kanila. Kailangan nagsusumikap sila, kailangan kapareho sila. Yung dalawa sa kapatid ko, kasama ko ngayon dito sa Batang Quiapo. Actually, nahihiya ako eh. Kasi nga, syempre kapatid mo, tapos ipapasok mo. Kaso lang gusto ko sabihin, kung ibang mga tao nga natutulungan ko, syempre, tutulungan mo rin yung kapatid mo. At kung saan alam mo na maayos, ligtas, pero isa lang ang usapan namin. Sa lahat ng ayoko, yung mapapahiya ako. Kasi syempre, ayoko yung parang dahil kapatid mo, bibigyan mo ng pabor. Sabi ko hindi. Pag sumikapan nyo yan. Alam nyo ba sa bahay ko, ang mga kapatid ko at ang mga kasambahay ko, iisa ang trato ko. Hindi porkit kapatid ko, sila na yung amo niyo. Hindi. Gusto ko pantay-pantay.